Malamig pa rin ang panahon mga kainags, ano? Grabe. Pero nakasikat naman si Haring Araw kaya okay naman. Naghahalo yung lamig at yung init. Dito muna ako sa sa Subway. Yan, kakain lang muna tayo, no? Daan nga muna tayo dito sa cannabis kasi meron nakapansin sa mga viewers natin noong nakaraan. Meron daw cannabis dito, bilihan ng mga marijuana. Ito. Kasi sabi nila mag-take daw ako ng cannabis para daw mawala yung aking ano ba yon? Yung traumatic syndrome ba tawag doon? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Sandali, dito pasok muna tayo. Bili muna tayong pagkain natin dito. Parang hindi na yata matatapos ang lamig ngayon mga kainags, ano? So ito na yung ating in-order. Ang tinapay na in-order ko, di ba nabanggit ko na nung nakarang vlog natin, sabi ko, mas healthy sa mga naglo-low carb yung herb, cheese and herb bread. Ito to. Hindi siya white bread, hindi rin siya ano, no? Kasi ginugilas ko rin yan mga kainis, no? Footlong, no? Tapos sa chicken teriyaki, nako, and mga gulay, nako po Panginoon, hindi yata na nahati ng maayos, eh. Ayun, ayos. Birahin na natin, nako. Nakalimutan ko na magbuang tissue. Tanggalin ko rin yung sombrero pag kumakain. Naalala ko. Respect sa pagkain. Oh. Sarap ng crunchy, no? Ay, salamat. Ano pala yun? Sabi pala ni Enrique Oliva. Yan yung PTSD. Kasi meron daw akong PTSD mga kainags, no? Yung PTSD, ang meaning nun, parang post, ano ba meaning nun? PTSD. Teka muna, research ko muna. Walang katao-tao, no? Parang nakakatakot dumaan dito, Dito muna tayo sa labas mga kainags, ano? Busog na ako, grabe. May mga puno rito, pinagpuputol na, May mga puno nga pala rito dati, ano? Ayan, pinagpuputol na, Pati ayun, Bakit kaya nila? Siguro kaya nila pinutol kasi sobrang taas na yung mga kawad ng kuryente. Maapektuhan siguro. Ayan, ang dami. Putol na rin, Ang lalaki na ng puno nito. Siguro tatagal na nito. Siguro mga mahigit 10 taon na yan, Ayun pa yun, Daming pinutol na puno. So ito lang mga kainags, update ko lang kayo sa Edmonton, Alberta, Canada. Yung mga snow, natutunaw na po. Pero kahit ganyan na natutunaw na yung snow, malamig pa rin mga kainags, Kaya kung napapansin nyo, nakalimutan ko yung gloves ko, buisit. Ang bihira. So dito, lakad-lakad muna tayo. Yan, para may pasyal ko naman kayo habang naglalakad tayo. Uy, trailer, RB pala, RB. Naglalabasan na kasi malapit ng summer. Mga outing, long drive, ayan, Sarap niyan, ito, pinutol din, oo nga, kaya nga pinutol. Ito, laking puno na nito, mga kainags, Laki ng puno na nito, Pinutol nga kasi nga yun yung kuryente, Ito, hindi siya pinutol. Ay, siguro puputulin din niya kasi may mga tali, ayan, Ayan, Ito, nakaganon, so nakahiwalay sa... hindi na siguro puputulin to, gawa ng nakahiwalay naman sa kawad ng kuryente yung mga sanga. Pero may siya, kayo ibig sabihin yan? Ayan, Talagang tinapyasan na lang para hindi masagi yung kuryente. Ayun din, Yung mga nakaganon na sanga, hindi na tatanggalin siguro yan, Ito lang, Ang daming puno rito, Kita nyo naman, mga kainis, Hanggang doon yan, sa dulo. Puputulin lahat siguro yan. Pero to siguro hindi nga puputulin to. Gawa ng hindi naman naapektuhan yung yung mga sanga-sanga lang tinatanggal-tanggal nila na tumatama doon sa kawad ng kuryente. Pag huminto ang bus, traffic dito kasi 2 lane lang yan, Isang papunta roon, isang papunta rito. Bawal silang gumano, kasi solid yellow lane, 2 pala linya rito, mga kainags, Itong lane na to, para sa mga tao, sa mga pedestrian siguro. O tama. Tapos ito kasi may mga nakikita ko dito, yung mga nagbibisikleta, dito sila dumadaan. O parang ngayon ko lang nakita ito, Parang pinalakihan nila, Ito, wala pa to dati. Tapos ito, meron na, parang ang gulo,
O matagal ko na siguro hindi lang ako nakakapunta rito. Yan, oh. Ayan, tapat ko na yung ano. Tapat ko na yung camera sa mukha ko, mga kainags, ano? Yan. Pero ano naman mas mataas naman, nakikita nyo naman yung background natin, ano? Oy, by the way, nga pala, no? Sabi nga pala ni Enrique Oliva, yan, sabi niya, kailangan ko raw siguro bumisita ng bumisita sa mga cannabis station para bumili ng marijuana or cannabis. Kasi daw meron daw akong PTSD. Yan, shoutout sa kay Enrique. So tingin ko nga, meron nga siguro akong PTSD. O nga pala doon, mga kainis, doon po sa mga hindi nakakaalam, yung PTSD, ano nga yun? Hindi ko rin alam eh. Actually, kaka-search ko lang. Ano raw siya, parang post-traumatic self-disorder, PTSD. Yun, ganun. Parang lagi ako may takot pag nagda-drive daw ako ng sasakyan, especially pagka nagda-drive ako sa malalayong lugar. Natatakot ako. Totoo yun, mga kainis, kasi yun yung nararamdaman ko talaga no? May mga ganun pala. Mga phobia, traumatic. Kasi nung bata ako, nung sa probinsya namin, madalas ako nakakabalita ng mga nababanggang sasakyan, mga nadidisgrasyang mga sasakyan, mga nakamotor, tapos yung mga driver, may mga masamang nangyayari, mga ganun, mga disgrasya, aksidente. Tapos natatakot din ako minsan, especially pag maglo-long drive, mga kainags, natatakot ako na baka mamaya masiraan ako, maplatan yung gulong ko. Alam niyo yun? Natatakot ako sa mga ganun. Hindi pa man nangyayari, pero naiisip ko na kaagad baka ganun na mangyari. Kaya minsan pag naglo-long drive ako, may mga dala akong gamit, yung mga pangtanggal ng gulong. Di ba? Mga panghangin ng gulong. Pag pupunta ako sa mga babiyahe lang ako ng mga kahit 45 minutes, naghahanda na kaagad ako niyan. Pinaghahandaan ko na kaagad yan. Takot na ako eh. Kaya alam niyo naman sa mga previous vlogs natin, di ba? Sinasabi ko naman talaga na may takot ako sa pagdadrive. Especially pag malalayo na yung mga nilalakaran natin. Dinadrive pala natin. Yan, natatakot ako niyan. May phobia ako. Minsan hindi ako makapag-concentrate. Naalala ko pa dati, nung unang gamit ko ng GPS way back in 2011, ang biyahe ko lang, malapit lang dapat eh. Siguro mga 10 minutes lang ang biyahe ko nung pauwi ng bahay. Abay, nagkamali ako ng basa ng GPS, mga kainags. Hindi ko alam kung niligaw ako ng GPS o baka ako talaga yung may problema. Baka ako nga may problema. Hindi marunong magbasa ng GPS, pero hindi. Sinusundan ko yung GPS, nilagay ako sa ibang lugar. Tapos napunta ako sa parang isolated area na wala namang kabahayan. Sabi ko, bakit napunta na ako rito? Anong nangyari? Nag-i-snow pa yun, mga kainay. Sobrang nag-i-snow pa. Naikwento ko na siguro to sa inyo, doon sa mga matagal natin viewers. Nag-i-snow pa, tapos winter pa, madulas ang daan. Abay, tapos zero visibilities pa. Sabi ko, yun, isa yun sa mga kinakatakutan ko. Sabi ko, anak ng tipaklo. Tapos yung maya nakita ko, Morinville na. Papunta na ako ng Morinville, putra ginaynay. Ayan, layo nun, mga kainags, Edmonton lang ang uwi ko sana eh. Tapos yun na nga, ang ginawa ko, buti na lang meron nakitang U-turn pakaliwa. Kasi hindi mo rin makikita yan eh. Yung mga U-turn na pakaliwa, mga daan, kasi nga puro puti ang dinadaanan mo. Buti nakakita ako. Ang bagal ko noon, hinahayaan ko yung mga nasa likod ko. Ang bibilis yung mga nasa likuran ko eh. Kasi nga isolated area na, mabilis na yan eh. Tapos nakakita ako, lumiko ako pakaliwa. Bumalik ako. Ang bihira, sabi ko, layo ko na. Ang problema pa noon, ang sasakyan ko dati noon, Sunfire, yung una kong sasakyan, may problema sa gulong. Yung problema noon, parang yung maluwag yung bearing, nag-iiba ng direksyon yung gulong. Halimbawa, yung manobela mo, naka-steady, diretso. Yung gulong mo, biglang gumagano'n yung gulong mo, gumagalaw ng gano'n, hindi makontrol ang manubela mo. Ako, lahat ng santo, lahat ng dasal nun. Tinawag ko na, tsaka dasal ako ng dasal nun. Sabi ko, yun, lalong nadagdagan yung takot ko sa pagmamaneho. Buisit.
Yun siguro nga, ganun nga, no? Kaya siguro yung mga napapanood natin sa mga pelikula, pag yung mga bata, pag nakakita sila ng mga hindi ka nais-nais na mga traumatic scenes or event, di ba, tinatakpan ng mga magulang yung mga mata nila kasi baka magkaroon ng trauma, baka ma-shock, di ba? Kaya pala ganun. Grabe. Kasi ako nung bata ako sa probinsya namin nakakita ako ng mga nadidisgrasyang mga tao, mga kainags, ano? Mga labas yung mga utak, mga ganon. Siguro dahil doon, kaya natakot ako mag-drive, kaya sabi ko, ayoko na mag-drive. Sabi ko nga sa inyo kung hindi ako napunta ng Canada, hindi ako magdadrive, mga kainags, sa totoo lang, ano? Kailangan lang kasi natin ng sasakyan dito sa Canada Kaya yun, unti-unti naman awa ng Panginoon habang tumatagal, lumalakas ang loob ko. Hindi naman yung sobrang traumatic ako. Hindi naman yung sobrang ganun. Pero kung dito lang, halimbawa sanay na ako sa isang lugar, mag-drive, hindi na ako kinakabahan niya. Hindi na ako, kung pupunta lang ako sa isang lugar na hindi ko alam, tapos malayo, yan, medyo diskumpiyado ako sa sarili ko niyan. Medyo kinakabahan ako niyan. Alam niyo naman, mahina ako sa mga daan-daan, mga street. Grabe. Yun lang. Kaya, actually, nung bata ako, nung college ako makakainas, high school, college, una ako nakatikim ng ng damo, ng cannabis. Syempre, alam niyo naman, pag dumadaan ka sa kabataan, pagiging, yung nagbibinata ka na, di ba? Minsan napapasama ka sa mga kaibigan mong, gusto ring ma-explore ang mundo ng pagiging binata. Nagsisimulang maging binata, di ba? Hindi, nandyan na yung patikim-tikim, di ba? Inom-inom ng alak. Patikim-tikim, dyan nag-uumpisa lahat. Doon nagsisimula. So, unang tira ko nun, sabi ko, parang wala naman tama yung marijuana Parang wala naman tama yung cannabis, sabi ko. Abay nung pangalawa, iba yung tama sa akin, ang tama sa akin, bad trip na. Yung tamang hinala, alam niyo yun? Pag kumidlat, sasabihin ko, pinicturean tayo ng mga pulis. Tamang takot, tamang hinala. Takot din ako makulong, syempre. Sabi ko, huliin tayo ng pulis. Ang gago Tawa ng tawa yung mga kasama ko, sabi ng mga barkada ko. Yung tama mo, ang tawag dyan, bad trip. Bad trip. Tamang takot, tamang hinala. Yun, magmula nun, hindi na ako tumikim. Hindi ko na uli sinubukan. Sabi ko, ayoko na yan. Masisira ulo ko dyan. Nakakailang subok pa lang ako, baka nasisira na ulo ko. Lalo na siguro pag nalulung ako dyan. Ngayon pa nga lang, hindi ako gumagamit ng cannabis Tawa na ako ng tawa, di ba? Laugh trip na, yan. How much? Paano pag gumamit ako? Tsaka iniiwasan ko pumasok sa mga ganyan, mga droga. Iniiwasan ko, mga kainags, At tama nga, mga kainags, Dati, yung pinuntahan natin na yon, ganito siya dati. Ang ginawa, hinati. Isa sa mga pedestrian, tapos isa sa mga bike lane. Gantong, kaya pala naninibago. Kasi ito dito, tinan nyo, wala solid lang siya. Okay, ganun. Siguro dito, ganun din ang gagawin, kaya pinagpuputol na yung mga puno, Kaya pinagpuputol na yung mga puno. Nakita natin kasi kanina. Ganda ng Canada, pagka wala ng snow, lumalabas yung beauty, di ba? Ilang linggo na lang makakainis. Tingnan niyo yan, wala ng snow dito, Kasi na-expose sa araw. Tapos pag mga kulay green at mga iba-ibang bulaklak ng klase ng kulay ang mga nakikita natin dyan, ang ganda na niya. Likuran natin, ganda na ng Canada. Itong taon na to, nagbabalak uli akong lumabas ng Canada. Naman, timaklong naman, di ba? Kalahin mo nga naman. Hindi, kasi kailangan ko yan At sabi ko nga sa inyo, pagka nag-travel tayo, makakatulong yan sa pag-claim ng tax natin. Di ba? Nabanggit ko na yan, nakara-vlogs natin. Tsaka syempre, ito na yung time, mga kainags, para mapuntahan ko naman yung mga pinapangarap kong lugar lang dati. Yan, yung pang tinatawag nating
pakuya-kuya-kuy na lang. Hindi, meron akong nabasa sa comment section natin. May nagsabi doon na, anong gusto mo? Pakuya-kuya-kuy ka na lang? Pasarap ko na lang sa buhay mo? Abay, ganun po talaga, no? Kasi sabi ko nga tayo po ang gumagawa ng buhay natin na gusto nating maging buhay natin sa ating pagtanda. Yan. Di ba? Kaya nga, nung bata pa tayo, nagsumikap tayo, nag-work hard tayo. Kasi gusto ko, sabi ko, at the age of ganito, medyo relax na lang sa trabaho, nagbabawas na lang sa oras sa trabaho, di ba? Enjoy life. Kasi ayokong, sa akin lang to mga kainis, sa akin lang, ayoko kasing magsimulang mag-enjoy pag nasa edad na ako ng mga 65, yung magre-retire na ako. Hindi natin alam kung aabot pa tayo ng 65, walang nakakaalam yan, di ba? Isa lang ang nakakaalam, yun nasa taas lang. Kaya sabi ko, habang buhay pa tayo, habang malakas pa tayo, habang nakakalakad pa tayo ngayon, dapat inuumpisahan ko na mag-travel. Dahil gusto ko namang i-enjoy yung buhay natin. Ito na siguro yung sinasabi natin nga, yung the fruit of our labor, yung pagsusumikap, pagsasakripisyo natin. Ito na yung ating pinaka award sa sarili natin. Diba? Tsaka, hindi naman natin ipapangutang yung ating ipapang travel, mga kainags. Ipon yun. Naipon. Diba? Kaya, gusto kong gamitin. Gusto ko every year. Hopefully, sana mangyari. Gusto ko every year, lumalabas ako ng ibang lugar. Lumalabas ako ng Canada pala. At pumupunta ako sa ibang lugar. Diba? Si mahal na Reyna, huwag nyo nang isipin yun. Hindi talaga makakasama yun. Hayaan nyo na lang siya magtrabaho. Hindi kasi nahirapan siya maghanap ng bakasyon si mahal na Reyna talaga. Sa totoo lang, mga kainags, Yan, kaya magtrabaho muna siya. Tayo na lang muna. Tsaka yun, siyempre mga kainis, yung ating award sa sarili natin. Gusto ko sanang pumunta sa Amerika uli. Yan, kaya lang mukhang mahirap na pumunta ng Amerika ngayon mga kainis. Mukhang mahigpit na ang Amerika ngayon. Kahit mga Canadian, nahirapan ng pumunta. Teka muna, titingnan muna natin ating mga nilalakaran. Delikado, ayan, baka talisod tayo. Yan. Mahirap na. So yun mga kainags, Amerika uli. Kasi kung ako tatanungin nyo, gusto ko sana uling magbakasyon sa Pilipinas. Kaya lang, wala na akong bakasyon mga kainags, naubos na binibiro ko nga yung mga kasama ko Hindi ko problema ang pera. Nakalantip ako. Marami na naman magagalit sa akin ito. Ang problema ko, yung bakasyon. Yeah. Tawang demonyong hinayo pa kaya Yun, sabi ko, kasi yung inipon kong bakasyon, naubos na. Pero yung inipon kong pera, hindi pa rin maubos-ubos. Yan. Yung mga basher ko dyan, Amira. Nanggagalaitin na naman siguro kayo, Wala, ganun talaga mga kainags, Kaya laging sinasabi ni Inags dati, di ba? Unahin muna natin ang hirap para habang buhay tayo nagpapasarap. Di ba? Yabang Ay wala, ganun talaga mga kainags Bingin-bingin na nga ako sa mga nagsasabi sa akin na napakayabang ko raw sa mga pinagsasabi ko. Sabi ko, hindi ako nagyayabang. Lang yun, ini-inspired ko lang kayo. Bukod sa ini-inspired ko kayo, iniinggit ko pa kayo. Hinayupak talaga. Nang asar pa. Nang inggit na nga. Nang asar pa. Nandira, saan ba ako nagpupunta? Yan yung sinasabi kong okay lang na bulok ang sasakyan ko. Kahit second hand ang sasakyan ko. Kahit second hand ang aking bahay. Wala akong magagandang alahas sa aking katawan. Wala akong mga brand yung mga kagamitan. Luma ang mga gamit ng aking bahay. Pero, nagagawa ko naman ang gusto kong gawin. Meron akong tinatawag na stress-free. Meron akong tinatawag na financial freedom.
Yan! Baka maniwala kayo sa akin mga kainags ha. Kasi sabi daw nila dapat daw puro positive ang sabihin mo para magkatotoo. Kaya puro positive ang sinasabi ko. Peace lang tayo ha. Kung ano raw ang lumalabas sa bibig mo, magkakatotoo daw yun mga kainags, no? Kaya ako, lagi ko sinasabi, marami akong pera. Maligaya ako, masaya ako. Yun talagang totoo, masaya talaga ako. Yun, genuine talaga yun. Totoong maligaya mga kainags. At maraming salamat sa Panginoong may kapal. Sige na, labas na. Whew. So ayan mga kainags, ano? Alas 7 na ng gabi. Taas pa rin si Haring Araw. Ayun, no? Parang nasa alauna pa rin. Grabe. Hay, salamat. So yan mga kainags, ano? Huwag kayo nagpapaniwala sa mga sinasabi ko, ha? Hindi naman kapani-paniwala yung mga sinasabi ko, eh. Don't take it seriously. Pambihira naman kayo. Pambihira. Meron na naman, no? Ano na naman to? Talagang malamig, no? Mga kainis, oh. Tanggalin natin to, ha? O, yan ang katibayan na malamig pa rin talaga. Yan mga kainags, ano, hanggang dito na yung vlog ko ha. Sabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala sa akin ha. Hanggang sa muli po.